yang Birahan PH, mga bossing, Chief Amo sir, bakit to? Mas mabibigat to yung mga birador natin dyan. Takeru Miyamoto, Banat Boy, Boss Nyolo, Mark Ramos, nako po. Sabi ko sa inyo, lahat talagang bibirahin. Kahit sino nga bibirahin no. Kaya wag niyong kalimutan na suportahan ho yan, mga boss Chief Amo sir. At syempre mga kababayan, sabi ni Riz ang aga parang narinig ko na yung term na backdoor na yan sa SOCMED. Kasi pag sinabing nag-backdoor ay sa Davao, di ba, may airport doon. Sabi ni Riz, 308. Yan, no? Tingnan nyo na yung iba, no? Eto mga kababayan, nakakabuhay ng dugo yung intro. Sabi ni Sir Esing Maria, dapat lang ho. Di ba? Ngayon mga kababayan, nako, umpisahan natin ito dito. Mukhang talagang ang mga apelyido nitong mga to? Diskaya. Mukhang walang plano at mukhang walang balak talagang magsole ng pera. Biruin mo ba naman, ipagtanggol ka ni Marcoleta? Umpisahan natin to no? Biruin mo naman, ipagtanggol ka ni Rodante Marcoleta na kapag ka daw doon sa mga maging ano tawag dito? Sumalang ka sa witness protection, hindi kinakailangan o walang batas na magsasauli ng pera. Aba, eto nire-real talk sila nung mga mamamahayag, nung mga reporter ho, mga bossing. Tinatanong sila, ibabalik nyo po ba yung mga ninakaw ninyo? Ganon magtanong yung mga reporter, pakinggan nyo ho. At alam nyo kung ano ang sagot. Middle finger ho ang sagot nila, mga kababayan. Ayan, alam nyo naman po talagang ipapasok na at kauna-unahang ipapasok na malaking isda sa Oblo, eto pong si Sara Diskaya ho, mga boss Chief Amo sir. Sabi ni BMB, Ma'am Chris Rose, di ba Saturday na doon, Virgie Badiola, dito sa amin ba? O saan? Dito sa Pilipinas, Sabado. No, sa atin Friday. Biruin mo mga bossing, ang tanong ng mga reporter, magsosoli po ba kayo ng inyong mga ninakaw? Ang sagot ni Sara Diskaya ay nako, middle finger ho, mga bossing. Ma'am, sasoli niyo po yung mga ninakaw niyo, ma'am. Ninakaw niyo, ma'am. Nakita niyo yung kamay? Nakita niyo yung kamay? Nakita niyo yung daliri? Ano? Siguro iniisip niyo, bakit ko sasoli? Nandito na nga ako sa Oblo. Nandito na nga ako, papasok na nga ako. Kailangan ko pa ba magsole? No. Boss, Madam Sara, sabi ho ni John Vic Remulla, kahit daw umabot sa kamatayan, talaga daw pong hahagilapin, hahanapin, aalamin, kukunin yung mga dapat ibalik para sa bayan ho, mga boss. Di ba? Sabi ni Risa, Alagueña, ano yung sabi niya? Sabi ni Risa Alagueña, si Alcantara nagsoli ng 71 million. Hayaan na natin mabulok sa kulungan ang mga Diskaya. Etong pinagtatanggol ni Rodante Marcoleta, matitigas ho, mga bossing. Yung mga sasakyan nila na in-auction ho, mga kababayan, nako, hindi ho nila isinoli yun. Kumbaga talagang inilit ho ng gobyerno at saka ipina-auction ho para mabalik sa kaban ng bayan yung pera na to. Eto, with middle finger pa ho, mga bossing. Matigas ang mukha, ulitin natin. Ibang klase kapalmoks nito, no? Ma'am, sasoli niyo po yung mga ninakaw niyo, ma'am. Ninakaw niyo, ma'am. Diba? Tsaka nung isang araw, nakikita ko yan, no? Habang lumalakad doon sa papunta, doon sa mga reporter, sabi, happy? Mapangasyar talaga si Madam, no? Kahit na makukulong na ho, mga bossing Chief Amo, sir. Baka hanggang ngayon, ipagtatanggol pa din. Wag naman, Marcoleta, no? Baka hanggang ngayon, ipagtanggol pa din, Rodante Marcoleta, itong mga ito. Samantalang, ayan na, talagang mapapasok na sa Oblo, Bakit kaya ayaw ni Rodante Marcoleta yung ipasauli sa mga Diskaya, yung mga perang
hindi naman dapat nasa kanila o hindi nila pinaghirapan. Bakit kaya? Tanong ko lang dyan sa inyo, no? Kasi kayo naman, alam nyo kung ano di ba? Alam nyo naman kung ano yung naging reaksyon ni Rodante Marcoleta nung sabi na kailangan magsoli ng ng kanilang mga kaperahan na hindi naman dapat sa kanila ang mga diskaya bago maging state witness. Harang agad si Marcoleta doon. Wala naman pong sinabing batas o wala naman pong batas na sinasabi kailangan magsoli ng pera para maging state witness. Tingnan nyo ho, yung mga karibal nila ng mga diskaya para maging state witness. Kagaya nila Alcantara, kagaya nila Bryce Hernandez. Bukod po sa nagsosoli sila ng mga kaperahan ho, mga bossing, talagang nilalatag nila, no, nang walang pagpili o nang walang iniisip na, oy naku, baka balikan tayo nito. Oy, hindi pwedeng isama yan. Kaibigan natin yan. Oy, hindi pwedeng mabanggit yung CLTG. Sabi ni Bongo, hindi daw kanya yun. No? At mukhang ang sinasabi, nag-umpisa daw ho, itong mga diskaya, mga boss chief mo, sir, dahil daw po kay Bongo, mga bossing. Ayan, no? Hindi daw. Mukhang malabo at mukhang mahihirapan ang gobyerno na kuhanin yung mga dapat isauli sa bayan natin galing kay Sara Diskaya. FU. Ma'am? May helmet yan. Kailangan may helmet. Nauntog tuloy. Na karma, kung walang helmet yun, makati sa ulo yun, mga boss. Naman si Curly, biruin nyo mga kababayan, umabot sila sa punto na ganyan, Hindi mo na alam kung ano ang nangyayari sa bahay ninyo, doon sa mga anak nyo, magkasama pa kayo na makukulong. Ako, naaawa ako doon sa mga bata ho, mga kababayan. Ang mga bata naman, wala pong ibang gustong mangyari yan kundi makasama ang kanilang mga magulang. Lalo ho sila, special daw po yung kanilang mga anak. Mas nangangailangan ng aruga at pagtingin ng mga magulang tapos ganyan yung mangyayari sa kanya. Walang magagawa ho. No? Ginusto nila yan Naghangad sila ng napakalaki. Di po ba? Umabot sila sa punto na illegal na yung ginagawa. Yan ang konsekwenso. Kaya tayo mga kababayan, kagaya nga ho nung sinabi ko, bago matapos yung ating vlog kaninang kagabi, maging makontento tayo, mapalad tayo kesa po dito sa mga tao na ito. No, tayo nakalaya o nakalabas, nagagawa natin ang gusto natin. Limitado lang tayo sa kaperahan. Sila, sobra-sobra ang kaperahan, pero nasa oblo. Limitado ang kalayaan. Hindi pa makita araw-araw, hindi pa makasama palagi yung mga anak ko, mga bossing. Di ba? Kaya okay na tayo doon sa ganito, yung saktuhan lang ho.